Mga kabayan, tila sumisikip na ang mundo ng mga mastermind at utak sa karumal-dumal na krimen kaugnay sa mga kababayan nating missing sa Bungero. Ito ay matapos banggitin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA kahapon na hahabulin at pananagutin ng kanyang administrasyon ang mga utak sa pagkawala ng mga kababayan nating sa Bungero. Ayon sa Pangulo, wala silang sisinuhin o sasantuhin kahit opisyal man ng gobyerno o kahit sinong individual na mayaman at makapangyarihan dahil hindi sila mangingibabaw sa batas. Nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, sibilyan man o opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumal-dumal na krimen ng mga ito. Maliban sa mga sangkot at mastermind sa missing sa Bungero, binalaan din ni PBBM ang mga sindikato at iba't ibang grupo na sangkot sa kriminalidad sa bansa. Ayon sa Pangulo, nagsanib pwersa na ang PNP at DILG para agad na respondihan ang mga kababayan nating nangangailangan ng tulong sa loob lamang ng 5 minuto. Kahit pa sinasabing bumababa ang antas ng krimen sa bansa, walang ibang magpapalubag ng pangamba at pagkabahala lalo na sa ating mga biktima mismo ng kriminalidad. Kaya ang puwersa ng ating kapulisan ay nagbabantay at rumoronda na para nararamdaman ng taong bayan. Sila ay re-responde sa tawag ng tungkulin sa loob lamang ng 5 minuto. Isa rin sa mga naging highlights o nakakuha ng atensyon kahapon sa SONA ni PBBM ay nang pagtuunan niya ng pansin ang mga korap na opisyal ng gobyerno, partikular ang mga sangkot sa malawakang pandarambong sa flood control project na pinaglaan ng bilyon-bilyong pisong pondo. Pero sa kabila nito, nagdusa pa rin ang ating mga kababayan sa iba't ibang lugar sa bansa matapos makaranas ng malawakang pagbaha nito na nakalipas na mga araw dahil sa sama ng panahon. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Dahil sa pahayag ng Pangulo kaugnay sa mga ghost project ng gobyerno, na karamihan sa mga pundong inilaan dito ay ibinulsa ng mga tiwaling opisyal ng pamahalaan, tututukan at bubusisiin naman ng Senado ang 2026 budget, partikular ang pondo ng DPWH. Ito ay sa kabila ng palpak na flood control project kung saan ay nagdusa pa rin ang ating mga kababayan matapos ang malawakang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon, sinabi nitong pananagutin ang mga nasa likod ng umano'y katiwalian sa mga palpak na flood control projects. Wala rin namang nagpipigil na sa Senado magkaroon din ng investigasyon sa pamamagitan ng isang resolution o sigurado ko pagdating ng budget debates ngayong taon, uungkatin talaga namin yan. Kaugnay ito ng mga issue ukol sa flood control projects na kahit nasa 1/3 anya ng pondo ng Department of Public Works and Highways ay inilalaan para rito ay matinding pagbaha pa rin ang nararanasan ng mga Pilipino. Itong nagdaang mga bagyo, malaking bahagi ng bansa ang lumubog sa baha. Nagkomento naman si Senator Alan Peter Cayetano sa mga ghost project ng gobyerno sa panahon ni PBBM. Ayon kay Cayetano, tila kabaliktaran ang nangyayari ngayon kung ikukumpara sa mga SONA ng nagdaang administrasyon kaugnay sa mga proyekto na inilalatag nila. At ang isa na nga sa pinakamalaking bahagi ng pondo ay napunta sa DPWH.
Nag-agree tayo lahat na, di ba dati ang sinabi, babahan ng proyekto. Ngayon baliktad bumaha dahil sa proyekto. Dahil ghost yung proyekto, dahil palpak yung proyekto, dahil doon nilagay. Di ba, nung araw magyayabang ka sa SONA, basically ang sinasabi ng mga dating presidente, babaha ng proyekto. Ngayon, he was honest enough to say, yung mga proyekto na yan, dahil palpak, dahil ghost, kaya bumaha. Ayon pa kay Cayetano, kung noon nakaraang SONA ni PBBM ay nagkaroon ng standing ovation sa total ban ng pogo sa bansa, ngayon ay nakukulangan siya sa naging talumpati ng Pangulo dahil hindi man lang niya nabanggit ang total ban ng online gambling na patuloy na sumisira sa buhay at pamilya ng mga kababayan nating nalululong dito. So in the same manner na nag-standing ovation sa pogo, that's one thing na kung may wishlist ako, sana nag-announce ng total ban on online gaming today. So kung may wishlist ako, yun na yung hindi nakasama doon. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, kontento ka ba sa naging pahayag ng Pangulo o nakukulangan ka rin sa kanyang talumpati sa ginanap na ika-4 na State of the Nation Address o SONA kahapon? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Kahit pa sinasabing bumababa ang antas ng krimen sa bansa, walang ibang magpapalubag ng pangamba at pagkabahala lalo na sa ating mga biktima mismo ng kriminalidad. Kaya ang puwersa ng ating kapulisan ay nagbabantay at rumoronda na para nararamdaman ng taong bayan. Sila ay re-responde sa tawag ng tungkulin sa loob lamang ng 5 minuto. Nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, sibilyan man o opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumal-dumal na krimen ng mga ito. Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years.
Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Bubusisiing mabuti ng Senado ang panukalang 2026 budget dahil sa mga palpak na flood control projects ayon kay Senator Riza Hontiveros. Kaugnay ito ng mga issue ukol sa flood control projects na kahit nasa 1/3 anya ng pondo ng Department of Public Works and Highways ay inilalaan para rito ay matinding pagbaha pa rin ang nararanasan ng mga Pilipino. Itong nagdaang mga bagyo, malaking bahagi ng bansa ang lumubog sa baha. Sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon, sinabi nitong pananagutin ang mga nasa likod ng umano'y katiwalian sa mga palpak na flood control projects. Wala rin namang nagpipigil na sa Senado magkaroon din ng investigasyon sa pamamagitan ng isang resolution o sigurado ko pagdating ng budget debates ngayong taon, uungkatin talaga namin yan. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Tila papunta na naman sa Duterte ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na review sa mga flood control projects na nabanggit niya sa kanyang State of the Nation address. Ito ay pinahayag ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Sa kanyang ibinahaging pahayag, sinabi nito na kailangan may managot, postahan, Duterte. Sa talumpati ni PBB sa SONA na magsasagawa ang pamahalaan ng review sa mga flood control projects at pananagutin ang umano'y sangkot sa katiwalian. Sinabi ni Senator Ping Lacson na pinaka-paboritong quote na narinig niya kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation address ang "Mahiya naman kayo." Kaugnay ito ng panawagan ng Pangulo sa mga tiwali na nagpapahirap sa mga Pilipino, lalo na ang nagdaang bagyo na nagdulot ng sakuna at pagbaha. Isusulong ng Mayorya na maging bukas sa publiko ang bicameral conference kaugnay ng pagpapasa ng taunang budget ng gobyerno ayon kay mamamayan Liberal Party List Representative Leila de Lima. Most corrupt budget ang 2025 national budget para kay Congresswoman Leila de Lima dahil sa mga kontrobersiyang nakapaloob dito. Kaya ayon sa mambabatas, isusulong nila na maging transparent ang Bicameral Conference Committee para sa taunang budget ng gobyerno. Sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon, binanggit nito na hindi niya aaprubahan ang panukalang pondo na hindi kasang-ayon ng National Expenditure Program.
In fact, we are planning to really file a resolution. Some of us already in the opposition. Meron ako nakitang umikot na draft na resolution about that. Yung open BICAM, dapat may transparency. Tsaka rin i-report detalyado. Ano yung mga binago doon sa BICAM level. For the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. The third thing I want to mention is that yung sa budget. So apparently, whether it's yung tulay, whether yung baha, whether yung skandalo sa budget last year, people listen. So tama yung ginagawa nyo sa media na pag may nakita kayong mali, hindi nyo tatantanan, di ba? Ulit-ulitin nyo. Because many things that were mentioned by the President today is a reaction to the last year. And recently, no? Yung baha, 3 years na yan. Yung PhilHealth, kasama yan sa almost 2 years, yung pagtanggal ng pondo niya sa budget. Then, of course, yung galit nga ng tao sa nangyari sa budget next year. So, let's see kung ano yung susunod na kabanata. But at least in so far as hitting a home run sa Congress at saka sa Malacanang, so I think strong naman yung sinabi niya na he'd rather have a reenacted budget. So let's see. As usual, maganda lahat nung premise. Tignan natin pagdating sa dulo, sa conclusion, kung ganun pa rin. Overall, you were satisfied, sir, dun sa zone? You'll never be fully satisfied kasi ang daming issues and within 1 hour maririnig mo lahat, di ba? But the tone of honesty by starting sa umpisa na etong eleksyon na to may problema kasi kulang ang serbisyo. We all know that that's what, 60, 70, 80% true. May mga iba pang emotional issues. But it's also true na kahit anong good news, ang mga tao may reklamo. Diba? Whether it's yung taas ng bilihin, whether it's yung walang tubig, whether it's yung sabi free internet, bakit sa lugar nila wala, diba? So yung mag-start ka lang na honest dito, it's a good sa next 3 years. Kasi may time pa na baguhin to. Sir, sabi mo gano'n kaseryoso kasi may mananagot. Ang possible na makakalaban ng Pangulo yung mga congressmen, mga politiko na sinasabing nakinabang ng true pork ban. Well, doon ko nga gusto bigyan ng good faith. Yun ang ibig ko sabihin na yung premise, nag-agree tayong lahat. Nag-agree tayong lahat na may problema sa tubig, dapat maayos. Nag-agree tayo lahat na, di ba dati ang sinabi, babahan ng proyekto. Ngayon baliktad bumaha dahil sa proyekto. Dahil ghost yung proyekto, dahil palpak yung proyekto, dahil doon nilagay. Di ba nung araw magyayabang ka sa, sa SONA, basically ang sinasabi ng mga dating presidente, babaha ng proyekto. Ngayon he was honest enough to say, yung mga proyekto na yan, dahil palpak, dahil ghost, kaya bumaha. So, ganun din sa PhilHealth. It's an acknowledgement na yung last 2 years pagkukuha ng pondo, but hindi naman di ba, explain yung gobyerno, kahit tanggalin mo yung pondo na yung PhilHealth, may pera sila, may pondo dyan, pero hindi naman gumaganda yung serbisyo. So now, by emphasizing the zero billing and by saying, eto sa heart, libre na yan, etong sa kidney, libre na yan. So, but ang susi dyan sa implementation. Ang susi din sa may mananagot, may managot. Monica, kasama natin ngayon si Senator Risa Ontiveros. Hi, Senator. Meron po kayong binabanggit kanina na marami kayong hindi narinig na dapat sana narinig sa SONA dahil ito na po yung ika-4 na SONA. Yun na nga po. Ni PBBM. Opo, sana po halimbawa mas konkreto mga plano ng administrasyon nila, paano ibaba ang presyo ng pagkain, pati po presyo ng kuryente at sa kalangis. Buti na lang nabanggit nila yung paano pagandahin ang serbisyo sa tubig. Hindi baha, pero yung tubig sa mga tahanan natin. So, kung yung sinabi nilang iimbestigahan yung joint venture agreements ng mga water districts sa mga water companies, mabuti po yun. May ihain na rin po akong resolusyon para investigahan precisely yung mga JVA na yon sa Prime Water, Manila Water, at saka Metro Pacific Water. Minsan kasi, Mr. Rose, kahit yung mga catch-up plans ng mga joint venture agreement na yon, hindi talaga nagmamaterialize. Ang layo sa pangako sa simula. And hindi natin pwedeng tiisin na tumagal na lang ito ng ganito kasi usapin yan, yung walang tubig or madalang na tubig or maruming tubig, usapin yan ang dignidad ng tahanang Pilipino.
Ano pa yung mangilang-ilang nabanggit nila na at least kapansin-pansin? Yung tungkol sa flood control projects. Well, okay, kung i-audit nila iyan, bubuksan nila sa public knowledge ng mamamayan, mabuti para maglabasan na talaga. And yung budget. Okay, yung sinabi nilang dapat aligned yung General Appropriations Bill namin sa Kongreso somehow dun sa National Expenditure Program ng Executive. Pero ang okay lang ay kung ibabalik sa amin, kung hindi nila aprubahan para ma-improve namin. Pero wag namang reenacted. That's not the only way forward. At hindi rin magandang way forward ang reenacted kasi ibig sabihin ang magiging basehan ay pangit na budget. Sa tingin niyo po, bakit po yung inaasahan niyo pong extraordinary sana na maririnig sa ika-4 na SONA ay hindi natin narinig? Is it because of the lack of political will? Hindi ko nga maintindihan katatapos ng midterm elections, pagkakataon sana sa isang presidente na parang maglagom kumusta ba tumakbo yung buong unang kalahati ng administrasyon nila. Ano yung really lessons learned mula sa resulta ng midterm elections, bukod sa mga vague na sinabi nilang bigo ang tao, inaalam ko yung mga leksyon dyan. And pagkakataon din sana sa kanila, i-rally yung mga tao sa huling kalahati ng administrasyon nila. Pero wala Parang ordinary business as usual, parang grocery list or sampayan lang siya.